Sir, totoo po bang tamad ang mga Pilipino kaya naghihirap? Kalolokohan, tayo ang may pinakamahabang oras sa trabaho, pati sa Sabado at Linggo kumakayod. Hindi tayo tamad, sadyang ninanakaw lang ang dapat na sweldo at benepisyo natin. Sir, bakit po kahit anong sipag ng Pinoy, mahirap pa rin? Kasi ang hagdan paakyat, sinunog na ng mga kurap. Gusto nila, nasa baba lang tayo habang buhay para titingalain natin sila at hihingian ng tulong. Ang sipag natin, sila ang umaani. Sir, ano po ang ibig sabihin ng isang kahig, isang tuka? Yan ang disenyo ng sistema. Gusto nila, sapat lang ang kita mo para mabuhay ngayong araw, para bukas, kailangan mo ulit magpaalipin sa kanila. Bawal mag-ipon, bawal umasenso. Sir, paano po tayo nakakasurvive araw-araw? Utang at dasal. Uutang para pambayad sa utang. Ito ang trap na ginawa ng gobyerno. Panatilihing baon sa utang ang tao para hindi makapalag. Sir, bakit po namamana ng anak ang kahirapan ng magulang? Kasi namamana rin ng anak ng politiko ang pwesto ng tatay niya. Habang dynasty sila sa pagnanakaw, dynasty din tayo sa pagdurusa. Walang pagbabago sa apelyido, walang pagbabago sa buhay. Sir, magkano po ang halaga ng pangarap sa Pilipinas? Mahahal, di abot kaya. Gusto mong maging doktor, walang budget. Gusto mong magnegosyo, papatayin ka sa tax at permit. Ang pangarap dito, para lang sa may backer. Sir, sino po ang totoong humihila sa atin pababa? Hindi ang kapwa mahirap, kundi ang nasa taas. Sila ang tumatapak sa daliri natin tuwing sinusubukan nating umakyat. Ayaw nila ng kompetisyon, gusto nila manatili tayong sunod-sunuran. Sir, kailan po tayo makakalis sa kahirapan? Pag tinigil na natin ang pagboto sa mga berdugo ng kabuhayan, hanggat sila ang driver ng bus ng bayan, sa bangin tayo laging babagsak. Bakit kayong mga DDS, mula na sumuporta kayo sa mga si Duterte, nagkaganyan-ganyan na kayo. Binalahura nyo na ang sarili nyo. At nung mga balahura na mga sarili nyo, binabalahura nyo naman yung matitino. No? Ha? Kababastos nyo? Hayop kayo? No? Ang gagaling nyo, no? Hoy, mga DDS. Kayo, mga DDS supporters, mga tanga. Yung mga nagme-message sa aking messenger, yung mga nagmumura, yung mga nagbabanta, yung mga hinayupak, no? Yung mga duwag, no? Kailan hindi natakot si Aling Maris sa inyo? Gusto niyo magpanaga na lang tayo, ha? Gusto niyo magpanaga tayo Sige, lumusog ka dito sa Luzon. Ano matatakot sa inyo? Hindi nga kayo makaalis dyan sa Davao. Pagpuntangin lang ito. Huwag niyo ako pagyabangan, ha? Ako, sinasabi ko lang ang lahat ng nangyayari para ang mga taong matitino may idea. Kumusta po kayo mga kapatid? Ito, mayroon akong nabalitaan na ang ICI ay magwawakas na. At wala na. Dead end na ang ICI. At ang investigasyon ay mapupunta na sa mag-amang Marcos at kay Romualdez. So, ito mga kapatid, ito ay isang napakalaki lalong gulo, no? Walang katapusang gulo ito ng mga unity team, DDS at loyalist. Pero tayo dito, no? Tayo, sumasang-ayon lang tayo sa ginagawang pakita ni Marcos sa kanyang hindi natin alam kung ito pagbabait-baitan or pangrarahuyo sa tao para mapaniwala na may pagbabago, no? Pero hindi natin alam ang tunay na ugat at puno ng nakawan sa ating gobyerno. Kasi hindi po pwede na walang alam si Marcos dahil si Marcos ang presidente. Yan ang panlaban ko sa mga putang ina ninyo. Ang pagtatanim ng mga gulay at bigas. Nakapag-harvest na tayo dito sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang so hindi buti na lang yung timing, hindi yung bago aani, nakapag-ani na tayo. I never aspired to be a statesman yung hindi to alam Marcos I mean my countrymen. Wala yan. Hoy mga putang ina ninyo. Dahil para
kakarating pa lang. So pabayaan muna natin. At may concert pa akong pupuntahan. Buti rin nakapag-harvest na tayo dito sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang. We take down the power when it is not safe. Hindi marunong maging presidente. It's really the flooding that we're going to have to deal with. So, anong gagawin natin?